Matthew 26 verse 38. Babasahin natin sa wikang Tagalog. Mateo 26, talatang 38. Na magkagayoy sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lubha ang kaluluwa ko hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at makipagpuyat sa akin. At lumakad siya sa dako paroon at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maari ay lumampas sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kung hindi ayon sa ibig mo. At lumapit siya sa mga alagad at sila'y kanyang naratnang nangatutulog at sinabi kay Pedro, ano, hindi kayo maaaring mangakipagpuyat sa akin ng isang oras? Kayo'y magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig, datapwat mahina ang laman. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi ko inumin, mangyari nawa ang iyong kalooban. At siya'y nagbalik na muli at naratnan silang nangatutulog sapagkat nangabibigatan ng kanilang mga mata. At muli niya silang iniwan at umalis at nanalangin bilang ikatlo na sinasabi muli ang gayon ding mga salita. Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Manalangin tayo. O Diyos, Panginoon, salamat po. Ipaunawa mo sa amin ngayon ang struggle ng isang taong matuwid at kung paano ito binibigyan ng tagumpay sa pamagitan ng kalakasang nagmumula sa iyo. Patawarin mo kami sa aming mga pagkakasala. Linisin mo kami sa lahat ng aming mga karumihan. Bigyan mo kami ng tuwid na espiritu sa aming kalooban upang ganoon ay makasunod kami sa iyong salita at sa pagkilos ng banal na espiritu sa aming mga buhay. Sapagkat sa iyo ang kapurihan at pasasalamat sa dakilang pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Maupo tayo mga kapatid. Nakita natin sa talatang 38 na sinabi ng ating Panginoong Hesukristo na namamanglaw ang kanyang kaluluwa. Sa kanyang pagiging tao, siya rin ay nagkaroon ng suliranin. Subalit, hindi ito basta suliranin. Ang kanyang kalagayan ay pagkakaroon ng kahapisan na kagaya ng isang tao na naiipit sa dalawang malakas na puwersa. Parang trigo na nililigis. Isang bato sa ilalim at isang bato sa ibabaw na dinudurog. Dalawang magkaibang puwersa na realidad sa isang tao. Mga pagsubok sa isang tao.
Bagamat hindi ko sasabihin kasalanan, sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo ay hindi nagkasala. Kung hindi realidad ng isang tao, ang dalawang bagay. Ang una, ang kapangyarihan ng Diyos sa kanyang hindi matatalong kalooban na anuman ang gustuhin ng Diyos ay gagawin ng Diyos. Yan ang isang puwersa na hindi matatakasan ng tao. At ang isang puwersa na kumukontra dyan ay ang natural na pagnanasa ng tao para maingatan ang kanyang buhay. At sa palagay ko, walang masama doon. Walang tao na nangangarap na mawasak siya. It is a desire to be preserved. Desire for self-preservation. To live. At kahit si Apostol Pablo, sa kanyang pagsasabi, dalawa ang gusto niyang mangyari. At siya'y naipit sa dalawang bagay. Yung una, gusto niyang mabuhay para maglingkod sa mga taga-Pilipos. Anong isa, gusto niya nang umakyat sa langit, which is nangangahulugan ng kamatayan. Dalawang bagay. Kahit ang ating Panginoong Jesucristo, makikita mo sa kanyang panalangin, nandoon yung pagnanasa ng ibang posibilidad na kung pahihintulutan ng Diyos na hindi siya mamatay. Kasama yan sa pagkakaroon ng isang malusog na pag-iisip. Anong masasabi mo sa tao na sinasaktan ng sarili? Anong masasabi mo sa tao na nagtatangkang tumalon sa mataas na pader, sa mataas na gusali? Ang tao na wala sa sarili na lumalakad sa gitna ng kalsada na hindi niya alintana na may mga mabibilis at malalaking truck. At sasabihin, ang taong gano'n may sakit sa pag-iisip. Ang Panginoong Jesucristo ay may malusog na pag-iisip. Hindi siya biktima ng kanyang panahon at ng kanyang sitwasyon na wala siyang magagawa. In fact, sinabi niya sa mga apostoles na kahit sa panahong yon, kaya niyang tumawag ng mga anghel para iligtas siya. Maging ang kanyang buhay ay hindi sapilitang kinuha sa kanya. Tignan mo maigi yan. Pero sa desire ng tao na gusto niyang mabuhay, nandoon sa harapan niya ang kalooban ng Diyos na gusto ng Diyos mamatay siya. Dalawang matuwid na bagay na nagbabanggaan sa kalooban ng ating Panginoong Jesucristo. At sa ganung mga sitwasyon, ipinakita sa atin na ang solusyon ay ang pananalangin at paglapit sa Panginoon, pagtawag sa Diyos. Hindi mo pwedeng sabihin na ang Panginoong Jesucristo ayaw niyang mabuhay. At hindi mo rin pwedeng sabihin na ayaw ng Panginoong Jesucristo mamatay. Ipinakita sa atin ang realidad ng struggle ng isang matuwid na tao. At makikita mo yan sa ibang bahagi ng kasulatan. Halimbawa sa John chapter 12 verse 27. Juan 12:27. Ngayon ay nagugulumihana ng aking kaluluwa. Nakita na naman natin. Anong klaseng emotion ang meron ng ating Panginoong Jesucristo? Ang aking kaluluwa ay nagugulumihanan. Sa English, troubled. Now is my soul troubled. At ano ang aking sasabihin? Ama, iligtas mo ko sa oras na ito.
Ngunit dahil dito ay naparito ako sa oras na ito. At anong tinutukoy ng ating Panginoong Jesucristo dyan? Ang tinutukoy niya dyan yung kanyang kamatayan. Pero pag umakyat ka doon sa talatang 24, matras tayo. Ang konteksto ay ganito, may mga Griego na gustong makita si Kristo. Pero alam natin sa plano ng Diyos, hindi maipapangaral si Kristo sa mga Griego hanggat hindi siya namamatay. Kaya't anong sabi niya sa talatang 24, katotohanan sinasabi ko sa inyo, maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa, ngunit kung namatay ay magbubunga ng marami. Katotohanan, ang umibig sa kanyang buhay ay mawawala nito. So tumutukoy ang Panginoong Jesucristo sa kanyang kamatayan. At every time na naiisip niya at binabanggit niya na siya ay naparito para mamatay, ano sabi ng banal na kasulatan ng kanyang kaluluwa ay nagugulumihan, napupuno ng kamanglawan. At kanyang sinabi, at anong sasabihin ko? Ang aking kalooban ay binabagabag. At anong sasabihin ko, Ama, iligtas mo ko sa oras na to. Hindi ba kaparehas ng panalangin niya sa krus? Kaya nga ako dumating Kaya ako nagkatawang tao para sa oras na ito. Kailangan yung trigo mamatay. Upang yung mga hintil na naghahanap sa Diyos, makalapit na. At kanyang sinabi na kapag ako ay naiangat sa lupa, ang lahat ng klase ng tao ay lalapit sa akin. Hindi na lang siya limitado sa mga Hudyo, kung hindi para na sa buong sanlibutan. Ang kamatayan ni Kristo ay nagbunga ng ganito, upang ang pagsisisi ay ipangaral sa buong sanlibutan simula sa Jerusalem. At anong kanyang ginawa? Ituloy natin. Talatang 28. Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalan. Dumating nga ang isang tinig na mula sa langit na nagsasabi, niliwalhati ko na at muli kong luluwalhatiin. So napansin mo, ang Panginoong Jesucristo, every time na nagkakaroon siya ng bagabag sa kanyang kalooban sapagkat nagtatalo ang isang natural na pangangailangan ng isang tao at ang hindi mababaling kalooban ng Diyos, anong ginagawa niya? Lumalapit siya sa Diyos. At sa paglapit niya sa Diyos, kanyang binabanggit sa Diyos ang kalooban ng Diyos. At dito sa talatang ito, yung kaluwalhatian ng Diyos. Hindi natin pwedeng paghiwalayin yung kaluwalhatian ng Diyos at yung kanyang kalooban. Pag tinignan natin sa Lord's Prayer, anong sabi? Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done. Nakita mo ba yung thy will be done? Ay nandoon sa praise na hallowed be thy name. Pakabanalin mo ang iyong pangalan, luwalhatiin mo ang iyong pangalan, matupad ang iyong kalooban. Dito sa lupa, kagaya ng kalooban mo sa langit, matupad sa lupa. Glorify thy name. Isipin natin, nalabas sa kalooban ng Diyos, hindi natin maluluwalhati ang Diyos. At walang kalooban ng Diyos na hindi siya maluluwalhati. Sapagkat yan ang plano ng Diyos bago palalangin ang sanlibutan. For the glory of His grace. Ito ay dapat magturo sa atin. Una, patungkol sa mga kabigatan natin. Hindi sinabi ng Panginoon na kapag tayo sumunod sa Kanya, hindi na tayo mangangailangan ng mga pangangailangan sa daigdig na to. Sa totoo lamang, bilang Kristiyano, dapat nais mong mabuhay ngayon, higit na nung wala ka pa kay Kristo.
Sapagkat ngayong tayo ay nakay Kristo na, lalo tayong higit na may dahilan para mabuhay. Lagi kong sinasabi na hindi nakabuti sa aking kaisipan at kalooban na palagi na mas ginugusto kong mamatay kaysa mabuhay. Samantalang binubuhay ako ng Diyos. Pero at the same time, dapat nating unawain na kapag yung ating pangangailangan para mabuhay ay bumabangga sa kalooban ng Diyos, pagtitiwalaan natin ang kalooban ng Diyos, sapagkat kung ibibigay ka ng Diyos sa kamatayan, mamamatay ka talaga. Pero kung bubuhayin ka ng Diyos, walang pagdududang mabubuhay ka. At kung paano natin ina-approach ang ganyang kaisipan ay hindi sa kaparaanan ng pagpapalipas ng oras o paghahanap ng entertainment sa sanlibutan, kung hindi sa pakikipag-fellowship sa Ama natin sa langit. So every time na si Kristo nagkakaroon ng ganong conflict, bilang tao, stress, struggle, anong ginagawa? Lumalapit siya sa Ama. At lagi niyang sinasabi, glorify thy name, thy will be done. So sa bawat panalangin, dapat ganun ang intensyon. Kung kaya't nasa Lord's Prayer, nasa unahan yun, na bago tayo humingi ng kahit anong mga bagay na kailangan natin, bago tayo humingi ng kapatawaran whatsoever, meron tayong ganitong intensyon, na lumalapit tayo sa Diyos sapagkat niluluwalhati natin ang kanyang pangalan. At nais natin na magawa ang kanyang kalooban. Sapagkat alam natin pare-parehas na hindi natin matatalo ang kalooban ng Diyos. Ang sino mang nag-iisip na matatalo niya ang kalooban ng Diyos o mababago niya ang kalooban ng Diyos ay walang pananampalataya sa Diyos. Tama lamang na pabayaan tayo ng Diyos sa ating mga sariling landas kung wala tayong pananampalataya. Tama lamang na hindi tayo tulungan ng Diyos sa ating mga katigasan ng ulo, sapagkat inaakala natin na mababago natin ang kalooban ng Diyos, ni mababago natin ang kanyang salita. Tama lamang na ating harapin lahat, saluhin lahat. Sa pag-aakala natin na ito ang kautusan ng Diyos, ito ang kalooban ng Diyos, maiikutan natin niya na kagaya ng magaling na point guard sa basketball. No. Walang sino mang makakaskor sa Diyos. Kung merong nakakaalam niyan, lalong higit ang ating Panginoong Hesukristo, na dinemonstrate sa atin sa panalangin, tignan natin kung paano siya nanalangin sa Diyos. Una, pumunta tayo sa verse 39, 26:39 ng Matthew. At lumakad siya sa dako paroon, at siya'y nagpatira pa at nanalangin na nagsasabi, Ama ko, kumbaga maaari ay lumampas sa akin ang sarong ito, gayon may huwag ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo. Anong maunawaan natin? Makikita natin na ang Panginoong Hesukristo, anong hiningi niya? Ang hiningi niya kung maaari. Kung maaari, lumampas sa akin ang sarong ito. Kung may ibang paraan, meron bang alternate na possibility rito? Hindi ba? O anong ibig sabihin niyang dasal na yan? At lalo niyong maiintindihan niya habang nagpapatuloy tayo ngayong gabi. Bilang tao, ang Panginoong Hesukristo ay nag-express na may kasamang pagluha at takot, na may paghiyaw sa Diyos,
sa Kanya na maaaring magligtas sa Kanya sa kamatayan. Hebreos 5:7. Hindi ba ang Mesaya ay nanalangin, "Preserve me, O God, for in Thee do I put my trust." Many times ang Panginoong Jesucristo nalagay sa bingit ng kamatayan. Hindi humihingi ang Panginoon dito ng karapatan para sumuway. Of course, ang kasalanan ay kasalanan. Ine-express ng Panginoon dito ang kanyang desire. Meron bang ibang paraan? Alternate? Kung pwede sana, hindi ko inumin ang basong ito. And yet, sinabi niya, hindi yung kalooban ko. So nakita natin na kahit ang ating Panginoong Jesucristo, nakikiusap siya sa Diyos na may kasamang pagpapakumbaba, na kung maaari, meron sanang mas madali. At yan niya ipinakita kung anong ibig sabihin ng isang perpektong tao. Na kahit siya ay anak, natuto siyang sumunod. That in the mind of the Lord Jesus Christ, bilang isang perpektong tao, there are many possible solutions. Dami. And yet, kung sa palagay mo, merong ibang paraan para matupad ang kalooban ng Diyos, lagi mong isasubmit yung gusto mo sa kalooban ng Diyos. Yan ang tinuturo sa atin ng ating Panginoong Jesucristo rito. Because sa prayer, hindi ka tinatanggalan ng Panginoon ng choice. At hindi talaga tayo tinanggalan ng Diyos ng choice because tayo tao. Kundi dapat mong maintindihan bilang tao sa harapan ng Diyos, ang Diyos ay sovereign sa kanyang plano. You must learn to submit your will to God. Expressing your desire, Lord, I want to live above the world, though Satan's darts at me are hurled. Hindi namatay ang Panginoong Hesukristo na wala siyang i-give up. For 3 years, nagbuo siya ng relationship dito sa 12 taong ito na nakasama niya through thick and thin. Even at the cross, ibinilin niya si Maria kay Juan. Ang Panginoong Hesukristo ay hindi ermitanyo na nasa bundok lang at pag walang relasyon na binuo. At even nung si Lazarus ay namatay, umiyak ang ating Panginoong Jesucristo sapagkat kaibigan niya yun. Ganun ang tao. Ang Panginoong Jesucristo is capable of building relationships. Ang Panginoong Jesucristo is capable of building a family. Kaya ibinilan niya yung nanay niya kay Juan. Isipin mo kung mamamatay siya, it's so hard. Minsan nakakalimutan natin yung side na yan ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya umiyak siya nung libing ni Lazarus, sa libingan ni Lazarus. Jesus wept. Yun ang ibig sabihin ng Jesus wept.
that our Savior is truly human and yet divine. Biyak siya. And yet mamatay siya. Alam niya na maiiwanan niya yung kanyang mga apostoles. So he prayed, Lord, Ama, if it be possible, let this cup pass from me. Hindi dahil sa nagre-rebelde siya sa paraan ng Diyos. Masakit. Wala pang nangyayari, umaangal na ang ating Panginoong Jesucristo. No. Pero sa very fundamental at pinaka-importanting bagay sa tao, bawat isa sa atin makikipaglaban tayo para mabuhay. A strong will to live. Para dun sa mga tao na inilagay ng Diyos sa balikat natin. Tignan mo, basahin mo sa John chapter 10 hanggang 17, makita mo ang katakot-takot na paalala ng Panginoong Hesukristo sa mga alagad. Ayaw niya silang iwan. He loved them to the end. At itong mga alagad niya, ayaw rin namang humiwalay sa Kanya. You see? So, he prayed, hindi yung kalooban ko, pero kung posible sana, palagpasin mo sa akin itong sarong to. Now, we came up to this conclusion because ikumpara mo yan sa kanyang second na prayer sa verse 42. Kung isipin mo, akala mo yung prayer ng Panginoong Jesucristo, inulit niya ng 3 beses na pare-parehas. Pansinin mo yung kanyang pangalawang prayer, verse 42. Muli siyang umalis na bilang ikalawa at nanalangin na nagsasabi, Ama, kung di mangyayaring makalampas ito, kundi inumin ko, mangyari na wang yung kalooban. Nakita mo yung pinagkaiba? So kung hindi nyo napansin, ganito yun. Sa pangalawang prayer ng ating Panginoong Jesucristo, iba na ang hiningi niya. Hindi na siya humingi ng another possibility kung hindi tinanggap niya na yung kanyang kapalaran sa ikalawang panalangin. Ama, alright? Wala nang ibang paraan, kundi inumin ko to, mangyari ang iyong kalooban. At dinemonstrate ng Panginoon, comparing those verses na yan, ganyan mag-struggle ang isang matuwid na tao sa gitna ng conflict sa kalooban ng Diyos. Napansin niyo ba yun? Pinagkaiba? Verse 42 at verse 39. Sa unang prayer niya, nag-request siya ng kung pwede sana itong baso na to, alisin mo sa harapan ko. Pero hindi yung kalooban ko, kung hindi kalooban mo. And then tumayo siya. Pinuntahan niya yung mga alagad niya, natutulog. At sinabi niya sa kanyang mga alagad niya, hindi ba kayo makapagpuyat na 1 oras? Manalangin kayo para wag kayong pumasok sa tukso, ang laman ay mahina. I think na nakita ng Panginoon ang kahinaan ng laman because of its sinful nature. And so sinabi niya, okay, all right, wala tagang ibang paraan. Mahina ang laman. Kailangan kong inumin yung saro na yan. Walang ibang iinom niyan. Walang sino man na magbibigay ng kanyang kalayaan at buhay para sa kaligtasan ng mga tao, para mapagtagumpayan nila yung kahinaan ng laman, para maging possible ang kapanganakang muli sa pamamagitan ng pagbaba ng banal na Espiritu, kung hindi ibibigay ni Kristo ang kanyang buhay. And so sa second time, he prayed, Lord, Ama, kung wala nang ibang paraan,
maliban sa inumin ko to, mangyari ang iyong kalooban. And again, that is how we pray. That's how we should pray in the times of our temptations. Now, gusto ko rin pansinin ninyo, mga kapatid, siguro merong nangyari in between those prayers. Anong nangyari between those prayers? Sigurado may nangyari. Nakita natin ang panalangin ng ating Panginoong Jesucristo bilang tao nagbago. Nagkaroon ng determinasyon. Nagkaroon ng mas malinaw na portrayal ng kung anong ibig sabihin ng mag-submit sa kalooban ng Diyos. Sabi ng Hebrews 5:7, pinakinggan siya ng Diyos. At sabi ng mga Muslim, hindi namatay si Kristo. Dahil sa Hebrews 5:7. Because siya'y matuwid na tao, pinakinggan siya ng Diyos, hindi siya namatay. No, hindi ganun yun. Pinakinggan ng Diyos si Kristo. At paano dumating ang tulong ng Diyos? Not in a way na pinalipas sa kanya yung saro. Kundi mababasa natin sa Luke 22:42 to 44, ang hindi naka-record dito sa book of Matthew, pero nakita sa ibang anggulo ni Lucas, 42 hanggang 44, na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Ito rin, yung first prayer niya, baka pwedeng ilayo mo sa akin tong sarong to. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. The first prayer. At ano nangyari? At nagpakita sa kanya ang anghel na mula sa langit, na nagpalakas sa kanya, at nang siya'y nanlulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas, at ang kanyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo na nagsisitulo sa lupa. So what happened between the second and first prayer ng ating Panginoon? Sa unang prayer pa lang, sumagot na ang Diyos. At ang sagot ng Diyos ay definitely, no. You will die. Because He is the Lamb of God slain before the foundation of the world. At hindi niya mababago ang plano ng Diyos because walang ibang karapat-dapat na magbayad ng kasalanan ng tao maliban kay Jesus Christ. Walang iba. So, instead na binago ng Panginoong Diyos sa langit ang kasaysayan, He stick to the plan. Nagpadala siya ng anghel para ang ating Panginoong Jesucristo ay palakasin for that of the year. That what makes the second prayer determined. Because when we pray, God give us a strength. Kagaya ng ating Panginoong Jesucristo. At dito natupad yung sinabi sa awit 91, awit 91 verse 11, sapagkat siya'y magbibilin sa kanyang mga anghel tungkol sa iyo upang ingatan ka sa lahat ng iyong mga lakad. Kanilang dadalhin ka sa kanilang mga kamay, baka matisod ka ng iyong paa sa isang bato. Iyong yayapakan ng leon at ang ulupong, at ang batang leon at ang ahas ay yuyurakan ng iyong mga paa, sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya iniligtas ko siya. Yan ang ibig sabihin na iniligtas ng Diyos si Kristo. In the way na pinadala ng Ama ang mga anghel, hindi para baguhin
Ang plano ng Diyos, hindi para ipagtanggol si Kristo mula sa mga Roman soldier, hindi nagpadala ang Panginoon ng mga laksa-laksang anghel, kundi isang anghel lang para magpalakas sa Kanya. And that is the perfect application ng tinukso ni Satanas ang ating Panginoon na sinabi, kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka diyan. Sapagkat sinasabi sa kasulatan, pagbibilinan niya ang mga anghel tungkol sa iyo para hindi matisod ang iyong bato. On that night sa Getsemani, yun ang perfectong fulfillment ng Psalms 91 verse 11. At even sa buhay ng ating Panginoong Jesucristo, ang sagot ng Diyos, no. And though He was the Son of God, natuto siyang sumunod sa mga bagay na kanyang pinaghirapan. Kaya nga, ang sagot ng ating Panginoong Jesucristo, ang sagot ng Panginoon sa mga difficulties ng mga anak ng Diyos, ay hindi palagi pagbabago ng hinaharap. Ay hindi palagi pagbabago at pag-aalis ng problema, pag-aalis ng krus. For the glory of God, hindi mawawala ang krus, mga kapatid. Because sinabi niya ni Jesus Christ, if any man will follow me, let him deny himself, take up the cross. So if you will pray sa Panginoon, Lord, alisin mo yung cross, I'm sorry to disappoint you, that will never happen. Because once upon a time, Jesus Christ in His perfection, in His sinless humanity, on His perfect humility, nag-pray siya sa Diyos, if it be possible, na alisin ang cross sa daan. We can only guess why. Pero definitely, yan ang prayer ng ating Panginoon. Perhaps alam niya na yung krus na dadaanan niya, yan din ang krus na dadaanan ng bawat isa sa atin. Yung krus na dinaanan niya, yan din ang krus na dadaanan ng kanyang mga alagad. At even si Peter, ayon sa kasaysayan, ipinako yan sa krus. Yun nga lang kanyang sinabi, hindi ako karapat-dapat na maipako kagaya ng aking Panginoon, so ipako ninyo ako pabaliktad. At dahil si Kristo ay hindi nakakatakas sa krus, even so hindi tayo makakatakas sa krus. And yet, God will give you the power to deny yourself. Not by the angels of the Lord, hindi sa pamagitan ng anghel ng Panginoon, kung hindi sa pamagitan ng Espiritu ni Kristo na nananahan sa atin. May we find strength in prayer. But we must learn to accept God's will kahit gaano ito kahirap. Madaling manalangin sa Diyos sa mga bagay na gusto natin, na mga possibilities. Panginoon, gusto ko sana ganito, gusto ko sana ganito. Kung gusto ko sana itong madaling daan na ito. Gusto ko po sana kapag nag-preach kami ng gospel, hindi kami uusigin. At maganda yun. Gusto ko rin yun. Hindi ba nagpipray tayo na Panginoon, pag nag-share po kami, I pray na wag silang magulo. Nakafocus sila. Yun ang gusto natin. Na nakakalimutan natin sa ating mga pag-iisip kasi nakapokus tayo sa gusto natin. Na the other side of the scripture,
Isinulat na ng Diyos na ang mga patay sa kasalanan hindi makikinig. So anong ginagawa ng Diyos doon? Kung malalaman mo lang, kapatid, na kung anong ginagawa ng Diyos doon, binibigyan niya tayo ng power to endure. Binibigyan niya tayo ng power na mag-adapt sa situation. Bagamat hindi pa hintulutan ng Diyos ang mga gusto natin, and yet ang kalooban ng Diyos mangyayari. Yan ang isang bagay na dapat nating matutunan. Upang sa ganoon sasabihin mo, hindi na ikaw ang nabubuhay sa iyong sarili, kundi si Kristo ang nabubuhay sa iyo. Paano tayo mahuhubog bilang kawangis ni Kristo kung ang pagbibigyan sa atin ng Diyos yung mga bagay na gusto natin? Di nahubog ka ayon sa kawangis mo. Di nahubog ka ayon sa kawangis ng sanlibutan. Kung yung mga bagay na gusto mo sa sanlibutan yan ang ibibigay sa iyo ng Diyos, paano ka magiging conforme kay Kristo? Magmumukha kang makasanlibutan. Or otherwise, huwag ka na magdasal at hindi ka na magdadasal. Mapapansin mo ba na kapag tayo, nagpipray lang tayo ng mga bagay na gusto natin, kahit yung pananalangin natin nananamlay. At pagkatapos pinagsisikapan natin with all our might na gawin yung mga bagay na gusto natin. At niloloko natin ang sarili natin na sinasabi natin, pinagpray ko na yan. Kung kaya tutulungan ako ng Diyos sa ginagawa ko rito. Samantalang alam natin pare-parehas na even before we pray, ang konsensya natin ay nangungusap kung kalooban ba ng Diyos yung gagawin natin o hindi. Hindi ba? Para tayo mga bata na hindi lumalaki, na alam mong hindi ibibigay sa iyo ng magulang mo yan, pero makulit ka pa rin. At dahil sa hindi yan ibibigay sa iyo ng magulang mo, magrebelde ka, mangungupit ka. At dahil sa hindi kanya kikibuin, iisipin mo, tama lang ang ginawa ko. Kagaya ng isang nagsabi rito na ang pagnanakaw ay pagiging resourceful. And so my friends, my brothers and sisters in Christ, ang ating Panginoon ay naging taong kagaya natin. Otherwise, ang kanyang panalangin ay hindi totoong panalangin. Otherwise, ang ipinakita sa atin ng Biblia na si Kristo ay lumuha ay hindi totoong pagluha. Otherwise, ang kanyang pamamanglaw ay hindi totoong pamamanglaw. Dapat bigyan natin si Kristo ng Best Actor Award. Totoo para kay Kristo ang kalumbayan. At dahil perfect ang kanyang pag-iisip, meron siyang, sa palagay natin, meron siyang perfect na solusyon sa lahat ng bagay. And yet, lagi siyang nagsasubmit sa kalooban ng Diyos. Tandaan natin ang Trinity. Ang ibig sabihin ng Trinidad ay ito. Meron lang isang Diyos na may tatlong persona. At ang ibig sabihin ng tatlong persona, bawat isa sa persona sa Trinidad at may sariling kalooban, may sariling pagnanasa, at may sariling paggawa. Merong sariling kalooban ng Ama, may sariling kalooban ng Anak, at may sariling kalooban ng Banal na Espiritu. Subalit iisang Diyos na hindi nagkokontra-kontra, na ginagawa ang kalooban ng isa't isa sapagkat may pagmamahal sila sa isa't isa. At sinabi sa Psalms 91, kung inyong maaalala, sapagkat siya'y nagmahal sa akin, inilagak niya ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya't ililigtas ko siya. Because in that prayer, ipinahayag ng Panginoong Jesucristo ang kanyang submission sa kalooban ng Diyos. Ang hinihingi niya ay lakas, tulong.
Kung kaya tinulungan siya ng Panginoon at kanyang inapakan ang leon at ang ulupong, mga larawan ni Satanas sa Biblia. Hindi ba ang diablo ay isang umaatungal na leon? Hindi ba ang diablo ay ang ahas doon sa Genesis? Sa kaparaanan ng kamatayan ni Kristo, nadurog niya ang ulo ng ahas. And in the process, nasugatan ang kanyang talampakan. Hindi inalis ng Diyos yun. But rather, binigyan siya ng lakas ng Diyos. Verse 14. Sapagkat kanyang inilagak ang kanyang pag-ibig sa akin, kaya iniligtas ko siya, aking ilalagay siya sa mataas, sapagkat kanyang naalaman ang pangalan ko. Siya'y tatawag sa akin at sasagutin ko siya. Ako'y sasakan niya sa kabagabagan. Aking ililigtas siya at pararangalan siya. Aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipapakita ko sa kanya ang aking pagliligtas. Kaya, mga kapatid, maaari nating sabihin na ang tagumpay ng ating Panginoong Jesucristo at ang pag-asa nating lahat hang on the balance na nangyari sa Garden of Gethsemane. On that prayer ng ating Panginoong Jesucristo, on that submission ng ating Panginoong Jesucristo, masasabi natin na yung lakas na gamit niya hanggang sa hinuli siya, hanggang sa binugbog siya, hanggang sa nilatigo siya at magkaluray-luray ang kanyang likod, hanggang sa pinagpasapasahan siya ng mga tao, at hanggang sa binuhat niya ang krus, paakyat sa bundok, at hanggang sa mamatay siya. Ang kasiyahan ng pagtitiis na nasa kanya ay nanggagaling sa kanyang pagiging tao, ay nanggaling sa kalakasang binigay ng Diyos sa kanya mula sa pananalangin na ito. Tignan natin kung paano siya nanalangin. Huwag lang natin tignan yung kanyang pagtatagumpay sapagkat alam na natin. Pero hindi natin na-enjoy ang pagtatagumpay ni Kristo sa buhay natin because hindi natin tinitignan paano siya nanalangin. Bilang isang malayang tao, perpektong tao, paano niya sinabmit yung kanyang kalayaan? Isipin mo yung sinasabi niya sa Diyos, hindi kasalanan yun. Yung alternative na hinahanap niya sa Diyos, I don't believe na kasalanan yun sa harapan ng Diyos. Si Kristo have all the right na humingi sa Diyos ng plan B. Because He is perfect. A perfect man indeed. A righteous man indeed. At alam niya na anumang hihingi niya sa Ama, ibibigay sa Kanya. Hindi siya kagaya ng mga dasal natin na ang hinihingi natin sa Diyos, blatantly offensive sa Diyos. And yet, ginigiit natin yung gusto natin every time we pray. Pero si Jesus Christ, yung hinihingi niya, hindi nakaka-offend yun sa Diyos. Isang pakiusap yun. And yet, hindi niya pinush. Hindi ba? Sino makakapagsabi na hiningi ng ating Panginoong Jesucristo kasalanan? Of course, hindi. Pero marami tayong mga hinihingi sa Diyos na kasalanan, pero pinupush natin. Tignan natin. Kung paano siya nanalangin na walang pagrebelde sa Diyos. He hold on into life. Nang hawak siya sa buhay.
And yet, nakipaglaban siya para sa kalooban ng Diyos. Sa Hebrews nakasulat sa ating mga Kristiyano, ye have not yet resisted unto blood, striving against sin. Hindi pa tayo nakipaglaban, hindi pa tayo nakikipaglaban sa kasalanan na humahantong sa kamatayan. Now, hindi sinabi sa banal na kasulatan na hindi natin dadaanan yan. Hindi sinasabi ng sumulat ng Hebrews, marami kayong pagtitiis. Oo, pero yung pagtitiis nyo, hindi pa yan dumating na duguan kayo. Marami kayong pagtitiis, marami kayong temptasyon. Pero hindi pa dumarating sa buhay ninyo na ang hinihingi sa inyo ng Diyos, buhay na mamamatay ka. Nakagaya ng hiningi ng Panginoon sa ating Panginoong Jesucristo. Pero ang pakikipaglaban sa kasalanan is a reality. Dapat ang Kristiyano nakikipaglaban sa kasalanan. Yan ang talata, Romans 8:13. Romans 8:13, Colossians 3:5, ang sinasabi, patayin ninyo ang mga gawa ng laman. At sa pagpatay natin sa mga gawa ng laman, on the other hand, ayaw nating mamatay. At on the other hand, dapat natin sundin ang kalooban ng Diyos at para tayong napupunit sa gitna, hindi pa tayo umaabot sa duguan. Sapagkat pagka sinuway mo ang kalooban ng Diyos, kasalanan niya. At kapag hindi mo inayos ang buhay mo, nagkakasala ka rin. The reason because, steward ka ng buhay na yan. At yan ay complex. You hold into life, you hold on to God's will, at malalagay ka sa gitna ng iyong kaluluwa ay mapupuno ng trouble. That's why sinasabihan natin ng mga Kristiyano at nagsisikap tayo, pagsikapan natin na huwag nagkakasakit. Because you must hold on into life. Alam mong mamamatay ka, huwag mong gawin. Dahil parurusahan ka ng Diyos dyan. Buti kung mamamatay ka kaagad, paano kung buhayin ka pa ng Diyos? At pagdudusahan mo habang buhay yung lahat ng ginawa mo sa katawan mo na hindi gusto ng Diyos. Binigyan ka ng pera, huwag mong sayangin. Gamitin mo yan with all the wisdom na bigay sa iyo ng Diyos para magkaroon ka ng maayos na buhay. You hold on into life. We build our families. Magkaroon tayo ng isang masaganang buhay. Pag ginawa ninyo ang salita ng Diyos, you will find life. You hold on into that. But on the other hand, we do God's will. Dalawa yan. Kaya nga hindi masama na humingi sa Diyos, Panginoon, gusto ko ng maayos na buhay. Panginoon, gusto kong umasenso. At hinihingi natin ng mga bagay-bagay na yan. Hindi ba sinabi sa Bible na dapat humihingi tayo ng prayer sa proteksyon? Hindi ba dapat maging wise tayo kung paano natin ginagamit ang katawan natin? Because this body is the temple of the Holy Ghost. Hindi ba sinabi sa Bible, whatsoever things ye desire, believing ye shall have them? Hindi ba sinabi sa Bible na alam ng Ama natin ang pangangailangan natin sa pagkain at inumin? Na pinahahalagahan ng Diyos ang buhay natin ng higit sa pagpapahalaga niya sa buhay ng mga maya? Think of that. That's life on the other hand.
The other, alam natin na ang kasaganaan at ang perfection ng buhay na nandito sa kanan ay magkakaroon lamang ng complete happiness and purpose for the glory of God kung mag-unite yan sa kalooban ng Diyos na nasa atin. Kung kaya't may prayer din na nakasulat, we have this confidence that if we ask anything according to His will, He heareth us. At ang imbalance ng dalawang yan ay kasalanan sa Diyos. Mahalin mo ang buhay mo, i-neglect mo ang kalooban ng Diyos, that's a sin. Ngayon, walang kalooban ng Diyos, I will tell you, na masisira ang patotoo niya sa buhay mo. I will tell you, wala rin. That is hypocrisy. Dahil makikita mo na ang bunga ng banal na Espiritu, makikita mo is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness, faith, temperance, self-control. Gusto ko mamatay sa pangangaral sa Ebanghelyo. Ayoko mamatay sa mga bagay na ginawa ko sa sarili ko. You see what I'm saying? If I will die today, ayoko mamatay na pinagbabayaran ko lahat ng pagsuway ko sa Diyos. I will hold on into life. I will fight the good fight of faith. Na yung mga bagay na pinatawad na sa akin ng Diyos, by the grace of God, hindi ko uulitin because I hold into life. Kung alam mong masama, wag mong gawin. Mamamatay ka. Kung alam mong nadadamage ang iyong buhay, nasisira ang mga panahon mo, nasasayang ang oras mo, wag mong gawin dahil masisira ang buhay mo. Now tell me, kung kalooban ba ng Diyos yan? Don't fool yourself na ginagawa niyo ang kalooban ng Diyos. And yet wala kayong naitatayong monumento ng pananampalataya. Because sinabi ni Jesus Christ, He that loseth his life for His sake, for Christ's sake, shall find it. Meron at meron kang matatagpo ang buhay kay Kristo kung talagang idininay mo ang sarili mo at binuhat mo ang krus ni Kristo, may matatagpo ang kang buhay. Hindi dahil sa pagsunod natin kay Kristo nawasak mga buhay natin. I tell you mga kapatid, may mali dun. May mali dun. Hindi ang gawain ng Diyos ang uubos ng mga kayamanan ninyo. But rather, yung mga kayamanan nyo at magkakaroon ng purpose dahil sa gawain ng Diyos at lalo kayong pagyayamanin ng Diyos. If naunawaan natin kung paanong nanalangin si Kristo sa panahon ng temptasyon. So when we pray, first, this is the instruction, mag-pray ka ng mga pangangailangan. Mag-pray ka ng mga bagay na kailangan mo para mabuhay. Mag-pray ka ng mga necessity. Mag-pray ka ng kailangan mong wisdom. Mag-pray ka ng kapayapaan, mag-pray ka ng madaling daan. Kung hingi ka ng shortcut, humingi ka ng shortcut sa Diyos. There's nothing wrong with that. Pero huwag kang mukhang pera. I think hindi masamang manghingi ng pera sa Diyos. Wala nakalagay sa Bible na masama manghingi ng pera sa Diyos. Ang masama yung mukha kang pera at nakita ng Diyos ang puso mo nang lumapit ka sa Kanya na sinasamba mo pera. For the love of money is the root of all evil. Diba? Wala masama dyan. So kay mga estudyante, mag-pray kayo ng provision. Mga gustong magnegosyo, mag-pray kayo ng negosyo. Mag-pray kayo na matapos ang mga pagkakautang ninyo.
Mag-pray kayo na makatapos kayo sa pag-aaral. Mag-pray kayo na mag-succeed sa lahat ng inyong gagawin. Mabuti na yang i-desire nyo mga mabubuting bagay na yan kaysa mag-desire kayo ng masasamang bagay. For I will not say na manghingi kayo sa Diyos ng mga luho ninyo. Because kapag yung mga luho ninyo, tinanggap ninyo, ultimano, hindi yun galing sa Diyos. Because alam ng Ama natin ang ating pangangailangan. Pero pwede ka manghingi sa Diyos ng kasiyahan. Lord, make me happy. If you think na magkakaroon ka ng maayos na buhay, pagka nag-love life ka, humingi ka ng love life. Baka marami sa inyo gusto lang, pero hindi nagkakaroon sapagkat di kayo humihingi. Pero kung alam mo na hindi pa yung kalooban ng Diyos sa buhay mo at hinihingi mo, huwag kang masasaktan kung hindi ibibigay ng Diyos. Oh, in all these things, humingi kayo sa Diyos. Ask and ye shall receive. And yet, mga kapatid, lagi niyong idudugtong doon. Hindi yung kalooban ko, kundi yung kalooban. I'm saying this, kagaya ng isang empleyado, walang masama na magbigay ng proposal. And yet, dapat alam mo, hindi ibig sabihin nag-propose ka. Check yan. In the process, you will learn. Sa katalinuhan ng Diyos, sasabihin niya sa iyo, anak, ito ang importante, ito ang hindi importante. Akala ko kasi importante. Yes, hindi importante. That's why hindi ko ibibigay sa iyo. That's why ito ang provision ko sa iyo. At sa habang-haba ng panahon, makikita mo, your prayer will change you. Ang iyong perspektibo magbabago. Kaya ka worldly, kahit nagpe-pray ka, kasi ang pinagpe-pray mo, alam mong hindi kalooban ng Diyos. And yet, hindi mo dinudugsong ang desire, Lord. Actually, hindi yun desire. It is a profession of faith. Lord, not my will, but your will. That is a profession of faith. Ano ba yun? Paghingi ba yun? Hindi yun paghingi. You're expressing yourself sa Diyos, Lord, this is my faith, not my will. This is my faith, your will be done. Saan ang gagaling tong hinihingi ko? Because nagtitiwala ako sa iyo. Na kung sa tingin ko, okay tong hinihingi ko, mas okay yung ibibigay mo. Tatanggapin ko yan. At hindi ko yan pagtsatsagaan, kung hindi pasasalamatan ko yan. Because mas alam mo yung mabuti kaysa sa akin. Kaya nag-umpisa ako kanina pag tungtong ko sa pulpito na dapat matuto tayong humingi ng mga mabubuting bagay sa Diyos. Hindi pwedeng hingi ka lang ng hingi. Minsan may kasama pang pagmamaktol. Be matured sa pananalangin. Upang sa ganon, hindi lahat ng blessing kaagatin mo. Because may mga blessing na ibibigay lang sa'yo para ibigay mo sa iba. Sapagkat may mga blessing na mapupunta sa'yo, pero pag inubos mo, magkakasakit ka. upang sa ganon, maging daluyan ka ng blessing. Diba? Hindi dahil sa tumatanggi ako sa blessing, but rather dinidisiplina ko yung sarili ko. Kaya minsan may nagbibigay sa akin, huwag kayong magtatampo. Kung makita nyo yung binigay nyo sa akin, binigay ko sa iba. Bakit? Humingi ako sa Diyos. Ang binigay niya, sobra. Ang kailangan ko lang, sapat lang. O yung lagpas sa sapat, hindi akin yun. May pupuntahan yun. And I see na ang Diyos kahit kailan hindi nagkulang. Humingi ako sa Diyos ng 5. Binigay niya 7. Ibig sabihin yung 2, hindi akin doon. Yung 2 doon, hindi akin. Meron at merong nangangailangan nun. Dahil kapag binanatang ko pati yung 2,
Kakaproblema ang aking puso, ang aking isip at ang aking katawan. Binibigyan tayo ng Diyos ng sobra para maging blessing tayo. Sapagkat hindi pa nga tayo nagbibigay na may kasamang sakripisyo. Perhaps yung iba sa inyo. Now, secondarily, and this is the second instruction, when you pray, pag nanalangin kayo, sabihin nyo sa Diyos yung kalooban niya. Lalo na yung mga bagay na ayaw nating gawin. Panginoon, kung walang ibang paraan, kagaya ng nabasa ko sa Bible, walang ibang paraan, maliban na manghingi ako ng tawad sa kapatiran ko, tulungan mo ko. Panginoon, kung walang ibang paraan, maliban sa i-turn down ko tong opportunity na to para yakapin ko to, sige, so be it. Kung walang ibang paraan, maliban sa gawin ko tong gawain na to, kahit ang hirap-hirap nito, kahit ayaw ko to, kahit matupad ang iyong kalooban. So sa first instruction, binigyan tayo ng instruction, hingin nyo sa Diyos yung mga bagay na gusto nyo. Pangalawa, hingin nyo sa Diyos yung mga bagay na gusto niya kahit ayaw nyo. At sa dalawang prayer na yan, isa ang importante dyan, hindi ang kalooban mo, kung hindi ang kalooban ng Diyos. Now, isa pang bagay, kapag kayo ay nanalangin, pag tayo ay nanalangin at sumagot na ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita at ito ang kanyang kalooban, huwag nyo nang pagmatigasin ang puso ninyo. Nakahanapan nyo ng lusot yung kalooban ng Diyos na sinasabi sa inyo. I tell you, mahihirapan kayo. Ipakita nyo sa Diyos ang inyong pagmamahal sa Kanya sapagkat tutulungan niya kayo kagaya ng binasa natin kanina. Sapagkat ang pananalangin para sa pagtatagumpay ng sa tukso ay hindi ng kahit ang Panginoong Hesukristo ipinakita niya sa atin, hindi niyan ipinagpray ng isang dalanginan lamang. Between prayers, may ginagawa ang Diyos sa atin. Sa pagitan ng unang dasal at pangalawang dasal, may gagawin ng Diyos that will make you determined. Pero kung magpipray ka lang isang beses and then igagawin mo lang yung gusto mo, walang mababago sa'yo. So when you pray, bibigyan ka ng Diyos ng instruction. Bibigyan ka ng Diyos ng kalakasan. See to it na pag nanalangin ka uli, you pray with determination, with faith. Panginoon, kanina hiningi ko. Alam ko na ngayon, hindi mo kalooban. So this time, ang ipagpipray ko na yung kalooban mo na. Mahirap, pero thy will be done. And you will see, ang inyong pananalangin, ang ating pananalangin na magpapalago sa atin and will change us into Christ-likeness. Kaya, noon nagpray ako sa Panginoon ng isang malusog na katawan. Hindi na ako nagpipray ngayon ng malusog na katawan. Ang hinihingi ko na sa Diyos ngayon, lakas para tumanggi sa lahat ng pagkain na gusto ko. Nagpray na ako ng lakas na maging disiplinado. Because I suffer. At yet, hindi gusto ng Diyos na sinisira ko ang katawan ko. And yet, hihingi ako sa Kanya ng buhay. And yet, ginagawa ko ang gusto ko. Kaya sa mga may bisyo sa inyo, kung nanghihingi kayo sa Diyos ng buhay, lakas, that's good. Ngayon, kung alam nyo na yung ginagawa nyo ay hindi yan gusto ng Diyos,
At walang ibang paraan para mapabuti ka kundi tumigil ka sa iyong bisyo. Pag-pray mo, Panginoon, walang ibang paraan maliban sa tumigil ako sa bisyo kong ito. Thy will be done. There is no other way. There is no other way. So I hope, kapangaral ako sa gabing ito. Hinihiling ko sa Panginoon. Marami sa atin, even sa mga baptized na miyembro, hindi lahat ng miyembro natin sa church may lakas, may youthfulness. Marami tayong matatandang miyembro sa church. Mayroon tayong mga stroke na miyembro sa church. May mga miyembro tayong hindi makakaakit ng bundok. May mga miyembro tayong sa tingin natin limitado. Kung kaya't, kung ang mga miyembro natin ay magsasucceed sa ministry ng pananalangin, I'll tell you, God will make a difference sa church natin. Ba? Kung alam mo limitado ang oras mo, kung alam mo limitado ang oras mo at masyado kang busy, bakit mo ipapangako yung oras mo? Deliberately ang gawin mo ganito. Kunin mo yung cellphone mo, tawagan mo yung kapatid mo at manalangin kayo. Now na. Sa tingin mo, hindi mo kayang lumakad, bakit mo ipapangako sa Diyos na isang araw lalakad ako at magpipray kami? No, kunin mo ang cellphone, mag-load ka, tawagan mo, mag-pray kayo. That's the least we can do. Isang gabi nag-usap kami, inabot kami ng 3:00 ng madaling araw. At totoo, ibang klaseng fellowship yun na may kasamang pagdadasal. Inabot kami ng 3:00 ng madaling araw. At isang bagay na inulit-ulit ko doon sa kausap ko, eto, tandaan mo, huwag kang nangangako sa Diyos ng mga bagay in the future sapagkat hindi pa nangyayari yun. Sapagkat hindi ka binigyan ng Diyos ng instruction sa ngayon. Sa ngayon. Sa ngayon. Na hindi mo pwedeng magawa bilang tao, lalo na't meron kang biyayang tinanggap mula sa Kanya. No. Nagdidesisyon tayo sa Panginoon sa mga bagay na hindi makatotohanan. So I say, pagtiwalaan mo ang Diyos in the present. What matters is kung ano yung ngayon. Yung hinaharap, ibibigay yun ng Diyos. Ayon sa kalooban niya, ayon sa kasaganaan ng kanyang biyaya. Pero alam mo ba yon? Tandaan mo kung ano ka ngayon. Bunga yan ng struggles mo sa kung ano kahapon. Therefore, kung anong struggle mo ngayon, pag hindi mo na pagtagumpayan yan ang future mo. Hindi mo mababago yan. Sapagkat sa isang banda, yan ang hustisya ng Diyos. Na kung anong inihasik ng tao, yun ang kanyang aanihin. Gusto ko mabuhay ng 40 years. Ito, 40 years from now, 72 na ako. Pero hindi ako maglilingkod sa Diyos na para bagang may 40 years pa ako ahead of me. I don't have the luxury of time. Kung gusto ko mabuhay ng 40 years, sisimulan ko ngayon. Kung gusto ko makakita ng simbahan na pinagpala ng Diyos in 40 years, sisimulan ko ngayon. Hindi ako maghihintay ng another 40 because maaaring hindi ibigay sa akin ng Diyos. All I have now is today. Maaaring hindi na ako magising bukas. But I preach with my best. I prepared with my best. Lahat na responsibility ko, with the best of my ability, ginawa ko. And I pray to the Lord. Bilang tao, kung hindi niya na ako bubuhayin, let it be. Ngayon, pero kung bubuhayin niya ako bukas, at inaksaya ko to ngayon, anong merong bukas? Anong klaseng bukas meron ako? Diba?
Kaya kung mataas ang pangarap nyo sa hinaharap, maganda yan. Parang-paraan yan, kapatid. Taasan mo ang iyong standard sa kasalukuyan. Kung sa ngayon mahilig ka sa pangit, huwag kang umasa na magbabago yan many years from now. You must begin today. You must pray for it today. Magpatuwid ka sa Panginoon para magbago ang iyong taste. I-submit mo ang iyong sarili sa kalooban ng Diyos. Because ang kamay natin ay hawak ng Diyos. Hindi natin pwedeng hugutin yung mga bagay na wala pa sa atin. All we have now is yung kung anong binibigay sa atin ng Diyos. Bagamat alam ko na may mabuti sa hinaharap, ang sigurado lang sa akin ito, pag namatay ako, may muling pagkabuhay kay Kristo. At si Kristo babalik. Yan lang ang sigurado. Pero ipinangako ba ng Diyos sa akin na magiging lawyer ako? No. Ipinangako ba sa inyo ng Diyos na magiging mga successful na negosyante kayo? Makikita nyo ba sa Bible yan? Hindi. Ipinakita ba sa inyo ng Diyos na magtatayo kayo ng pamilya? Hindi nyo maituturo sa Bible yan. Pero ito ang isang sigurado, pag namatay kayo, babalik si Kristo, mabubuhay kayo. Pero ito ang isang sigurado, God gives us grace every day. Tignan ninyo kung anong binubuo ninyo araw-araw. Papunta yan doon sa mga landas na intended ng Diyos para sa inyo. Hindi ako namimiloso. Pero matuwid kasi ang Diyos. What a man soweth, that shall he also reap. Kaya ako sa tingin mo, nakita ko na nagkakaproblema na ang katawan ko, wala akong ibang pwedeng gawin kundi solusyonan ang lahat ng problema ng katawan ko ngayon. Kung makikita ko na sa hinaharap magiging mahirap ang buhay, ang bigas 50 na, nung maliit pa ako 20 lang, at marami sa inyo naabutan ng 4 na bigas. Kung nakikita ko that there is no other way, maliban na tumaas ang presyo ng bilihim, all I have now is today. I will prepare myself. You should prepare yourself. So the greatest preparation sa buhay ay ito. Do God's will. Gusto mo maghanda sa hinaharap, gawin mo ang kalooban ng Diyos ngayon. You will never fail. Ngayon pa lang, i-deny mo na ang sarili mo. Ngayon pa lang, you take up your cross. Sapagkat kung winawala mo ang iyong buhay ngayon para kay Kristo, makakatagpo ka ng buhay kay Kristo. That's how the gospel works. I'm not preaching prosperity gospel. Sinasabi ko pa nga, we must deny ourselves today. Because hindi unjust ang Diyos. Kung talagang naghasik tayo ng mabuti, aani tayo ng mabuti. God, He is it that giveth the power to get wealth. That's why wag ninyong pag-iwalang bahala ang mga instruction ng Panginoon every day. Because pag samasamahin mo ang lahat ng mabuting bagay na nangyayari araw-araw, sa isang taon, 365 na mabuting bagay yan. At kung mananatili ka sa ginagawa ng Diyos na kabutihan sa iyo araw-araw, in 2 years, ilang araw yun? And in 10 years, it will be worth 10 years of God's goodness. Kung sisimulan mo lang day by day with Jesus Christ. Araw-araw na self-denial. Araw-araw na obedience sa salita ng Diyos. Araw-araw na sasabihin mo, Lord, kahit mahirap, let thy will be done. Now, meron pa bang mas fair kaysa sa Diyos? God is always fair. God is always just. So yung ating anniversary, isang stepping stone lang yan. Pero kung wala tayong matututunan ngayon, next anniversary, ganun uli yun. Uulitin lang natin ang mga failures natin. Pero sino nagsabi na makakabawi pa tayo next year? Walang makapagsasabi noon. So give us all. Let us give all our best today.
Let's always ask grace from the Lord.